13 Pilipina na convicted sa Cambodia dahil sa pagkakasangkot sa surrogacy. Ating pag-uusapan kasama si Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix T. USEC in charge sa Interagency Council Against Trafficking. USEC, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Nicolette. USEC, bago po itong hahatol sa mga kababayan nating sangkot sa surrogacy scheme sa Cambodia, pakibahagi po sa amin kung ano ang mga ginawang hakbang ng pamahalaan tungkol sa kanilang mga kaso. Madaming ginawang hakbang ang pamahalaan para sa mga Pilipinang ito. Kung naalala natin, nung naaresto pa lang sila ng mga alagad ng batas ng Cambodia, ay inalalayan na sila ng ating embahada sa Cambodia. Nanigurado ni embahada natin sa Cambodia na mabuti ang kalagayan nila. Binisita sila doon sa hospital kung saan silang pinanghahawakan ng pamahalaan ng Cambodia. At nanigurado tayo na meron silang mga abogado para doon sa mga kasong hinarap nila. Kaya napayuhan naman sila mabuti ng kanilang mga karapatan at talagang sinubukan natin talaga ipagtanggol sila. Bukod doon, ang IACAT ay nagpadala ng isang delegation na may mga fiscal to, mga ibang abogado at may mga ahente ng NBI upang pumunta doon para bisitahin din sila at makipag-ugnayan sa DOJ ng Cambodia. Doon na pag-usapan ang mga posibleng mangyari dito sa mga kababaihan na to. No? Bukod doon ay ipinarating natin sa kanila ang posisyon natin, ang posisyon ng pamahalaan natin na para sa atin, sa ilalim ng batas natin, sila ay mga biktima ng human trafficking. Ngunit may ibang pananaw ang Cambodia at naintindihan naman natin ito at nasabi nila kung hanggang saan ang posibleng maitulong, hanggang saan pwedeng matulungan ang mga kababayan natin. Sir, ano po ang mangyayari sa mga baby na ipapanganak ng mga kababayan po nating naging biktima nitong surrogacy scheme na ito? At sino po ang mag-aalaga sa kanila? Isa yan sa mga pinag-uusapan ngayon ng ating embahada at ng Cambodia. Na iparating na natin sa pamahalaan ng Cambodia na ang posisyon natin ay ang mga batang ito ay mga Pilipino. Ang nanay nila ay ang surrogate mother na nagbitbit sa kanila. At ang dahilan nito ay sa batas natin, maliwanag naman doon na kung sinong babae ang nagsilang ng bata, yung babae ang nanay ng bata. Yung babaeng yun ang may filiation doon sa bata na yun, ano? Kaya para sa atin, sila ay mga Pilipino at gusto natin mauwi sila dito sa Pilipinas. Isang concern natin ngayon ay kung ano magiging kapalaran ng mga bata na to, no? Para sa amin, kailangan wag natin kalimutan na kahit na tinuturing nating nanay ang surrogate, baka iba yung relationship nila, no? Kasi unang-una, hindi niya ka-DNA yan, hindi niya kadugo yan, ano? Kasi implanted lang naman yung egg doon sa fetus ng babae at galing sa ibang mga tao ito. Pangalawa, alam naman natin, ay plano naman talaga ng babaeng to na parang kumbaga ibenta yung mga bata. At pangatlo, baka naman sumama na loob ng mga babaeng ito doon sa mga bata, no, dahil sa nangyari sa kanila. Kaya kailangan natin bantayan ito at talagang tingnan natin ang mga alternatibo sa pagpapalaki ng mga batang ito. At kasama na doon ang adoption. USEC, doon naman po sa mga nakauwing 7 Pilipina na sangkot din sa isyong ito, ano po ba ang update sa investigasyon tungkol sa usaping ito? May lead na po ba sa kanilang mga illegal recruiter? Sige, bago ko sagutin yung tanong, isa pa yung halimbawa kung gaano tayo kapinagbigyan ng pamahalaan ng Cambodia sa issue na to. Dahil yung 7 Pilipina na naunang umuwi dahil nga hindi sila buntis nung panahon na nahuli sila, maaari din silang humarap ng kasong kriminal eh. Pero pinaubayan na sa atin ng Cambodia kung anong gagawin sa kanila at inuwi naman natin sila. Yung pag-uwi nila dito sa Pilipinas, agad-agad silang tinulungan ng pamahalaan sa mga iba't ibang paraan. Kasama yung medical, kasama dyan yung ayuda. Pero bukod doon, sila ay kinuusap na din ng ating mga alagad ng batas, ang ating mga fiskal, upang kunin ang kanilang kwento. Mula sa kanilang mga kwento ay may na-identify kami isang agency, isang recruiter dito sa Pilipinas na tinututukan na natin ngayon ng criminal na investigasyon.
So ano po ang assistance ng ating pamahalaan sa kanila? Ito pong mga biktima ng surrogacy scheme at nitong illegal recruitment po na ito. Nandun yung livelihood assistance, tapos yung sa DSWD naman, na meron tayong tinatawag na rehabilitation and reintegration program nila, no? So kung papayag naman sila, maaari silang ipasok sa programa na ito upang mahanapan sila ng may ibang mga means of livelihood, no? Para di na sila malayo na sila sa ganito mga posibleng peligro na mangyayari sa kanila. Tapos kasama na din yung legal assistance kung talagang papayag sila na tumulong sa kaso, maging witness sa kaso, kasama na din yung tulang sa kanila bilang witness sa kanilang seguridad, tsaka sa kanilang mga allowances tuwing nagbabiyahe sa mga hearing. Okay, mensahe nyo na lamang po, Yusek, sa ating mga kababayan ukol sa mga ganitong klaseng issue at sitwasyon. Alam naman natin na ang ating bansa ay iba ang pananaw sa mga biktima ng human trafficking. Napaka-liberal tayo na i-label, no, ituring biktima ng human trafficking ang isang Pilipino, at tuwing na natin sila biktima, madami tayong nabibigyan na tulong sa kanila, at kasama din doon yung di sila mananagot sa mga kasong kriminal. Pero dahil nga sa insidente na to, may kita natin na hindi lahat ng bansa ganun ang pananaw. Ang may ibang bansa ay may kanya-kanyang prioridad. Kaya dapat intindihin natin ito. Kaya kung mayroon pa tayong ibang mga kababayan na natutukso sa ganitong usapin, sa ganitong posibilidad na maging surrogate mother para sa malaking halaga. Balita namin, umaabot ng mga kalahating milyon ang makukuha nila dito, no? Sana magdalawang isip na kayo. Sana huwag niyong gawin to dahil maaaring mangyari sa inyo ang nangyari dito sa mga kawawang kababayan natin. Pero higit sa lahat, no, huwag niyong kalimutan na may mas biktima pa dito sa sitwasyon na to. At ang biktima na to ay yung mga batang masisilang sa ganito mga illegal surrogacy scam. Kita nyo naman, di ba, namumroblema pa tayo ngayon. Anong gagawin natin sa mga batang to once mauwi natin sila dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking.